Sa karaniwang mundo nating ginagalawan, sari-sari ang tanawin, maraming palatandaan. Kabaliktaran ang mundo sa ilalim ng lupa. Oh! Okay lang. Malalim dito eh. Sa halos magkakamukhang sangay ng imbornal, madali kang mawala. At sa masikip at madilim na hukay, nakakapraning. Wow! Para tayo nasa malaking kubeta. Kinilala sina Miller Silag, Dave Diwan at Jake Gudangan bilang mga suspect sa panloloob sa Haro Pawn Shop sa Imus, Cavite. Mga taga-Baguio raw sila, sanay siminahan at kaya magtrabaho araw-araw sa madilim at masisikip na daanan. Ang masakit, nagbisita ako sa ibang munisipyo, nandoon din ang mukha nila. Nandoon din ang picture nila. Ibig sabihin, nahuli na sila dati as nakawala. At inuulit nila. Inuulit ulit. Pero nahuli man ang tatlo, agad silang nakapagpiyansa. Nag-bail po sila ng 12,000 each. 12,000 each lang? Opo. Bakit ang liit ng bail sa kanila? Yun po ang nakasaad doon sa ng husgado na yun ang pinirmahan po nung judge, 12,000 each. Ayon sa pulisya, jump bail ang diskarte ng mga gang kapag nahuhuli. Pag oras ng humarap sa korte, hindi na sila mahagila. Paano nga darating yung subina doon? Fictitious nga yung mga address na binigay. Hindi ba pwedeng i-verify muna yung address bago sila i-release? Ganun nga ginawa namin doon, kaya nag-oppose kami doon. Yung aming chief of police ay naggawa ng oppose, pero hindi na umabot. Mabilis talaga yung kanilang tagalakad. Malamang hindi rin daw totoo ang mga pangalang ibinigay nila. Ang mga binansagang tunnel rats tila madulas sa kamay ng pulisya at madulas din sa kamay ng batas. Pag plain robbery lang, force upon things or using force to break in, ganyan, sad to say, bailable yan. Ayon sa Anti-Organized Crime Division ng Philippine National Police, may sindikato itong may operasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Based doon sa information namin, we were able to account at least 6 groups operating within the country, especially in Region 3 and Region 4A in Metro Manila. Mayroon pa ngang sa Iloilo, mayroon pa sa Cebu, mayroon din sa Davao. Mga grupo-grupo na yon. Sa tinatawag na acetylene gang, tila nakahanap ng malaking kalaban ng pulisya. Pati na rin ang mahigit 20,000 pawn shop na nakarehistro sa bansa. At tila ang mga magnanakaw ang siyang may lamang. Kaya sa tingin nyo parang pabor sa suspect o sa criminal itong sistemang ganito? Ayun po ang nasa batas eh. So kung sila on bail o dinidinig pa rin, considered as innocent pa rin. Sana may magbagong batas o dagdagan ng hatol para hindi na dumami yung mga insidente ganyan. Sana wala nang piyansa o ganyan. Sana. Ngayoy malaya na naman sila at malamang nasa ilalim uli ng kalsada. Tuloy-tuloy lang ang trabaho nang walang nakakapansin. Mula sa Imbornal sa Maynila, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Malalim na.